Kukuha na nga ni Pirena yung kanyang brilyante. Inutusan ni Pirena ang brilyante niya na bumalik sa kanya. Tumabas na nga dito sa may Encantadia Chronicles Sangre ang mga kambal diwa. Magriman kayo hindi, pero ang dami talagang fillers. As in, ito talaga yung mga nagpapatagal na lang sa kwento ng Sangre. Ito talaga natin malalaman na napakalawak ng Encantadia at may mga nilalang tayo na hindi pa talaga nakikita pa ng buo. Meron naman tayong frozen batis dahil nalaman na nga ni Mitena na nagsinungaling siya dahil kay Mash na Maika. Medyo napakamot lang ako ng ulo dun sa desisyon ni Mitena dito na ibigay kay Olga na yung brilyante ng apoy. Hindi ko matandaan kung alam ba ni Mitena na nasa mundo ng mga tao si Pirena. Finally, at nagkaroon din ako ng time na mag-vlog or gumawa ng mga reaction videos and recap na rin sa Encantadia Chronicles Sangre. Dahil, pang ilang week na ba to? Week 9. So, nasa week 9 na pala tayo ng Sangre. At up until now, ay hindi pa rin nakakatuntong sa Encantadia si Terra dito dahil patuloy pa rin sa pag-hide and seek, sa paghahanap si Pirena at sa pagtatagpo nila. Sabi ko nga parang laro yung mga writers nitong Sangre. Ang galing nilang magpasikot-sikot ng kwento, no? Like, ang tagal bago sila magkita. Sina Terra at Pirena. Lahat na lang yata ng balakid ay naranasan nila para, or lahat, siguro pigang-piga yung brain cells sa mga writers dito kasi sobrang papasikot-sikot at pagpapaikot-ikot ng kwento para tumagal lang yung Terra's arc. Kaya alam nyo, gets ko rin yung frustration nyo. Kahit ako, frustration ko rin tong mga gantong, ang daming fillers nitong Encantadia Chronicles Sangre. O magriman kayo, hindi, pero ang dami talagang fillers. As in, ito talaga yung mga nagpapatagal na lang sa kwento ng Sangre. Parang nasabi lang na may palabok. And totoo din, no, parang si Pirena na lang talaga yung bumubuhay dito sa ilang weeks or ilang episodes ng Encantadia Chronicles Sangre. Kasi yung presence parang ni Pirena dito ay laking tulong na para manood ulit yung mga kapuso or manood ulit tayo, no? So, sa week 9 ng Encantadia Chronicles Sangre, may mga nakita tayong mga bagong karakter at yung mga pinakahihintay natin na dumating dito sa may Sangre. May question ako. Para sa inyo ba, pagtataksil yung ginawa ni Mash na Maika na pagbunyag sa sikreto or sa pagsisinungaling ng batis ng katotohanan? What do you think about that, guys? Tsaka, speaking of batis ng katotohanan, kung meron tayong ice candy, meron naman tayong frozen batis dahil nalaman na nga ni Mitena na nagsinungaling siya dahil kay Mash na Maika, kaya as a result, pinuntahan nila ang batis ng katotohanan. Tapos, yun, nagkanda leche-leche na. At the same time, ginawang yelo yung batis. Pero, buhay pa kaya ang batis ng katotohanan nun? Kasi nakita natin, di ba, parang binasag ni Zaur yung nagyelong batis. Aside sa pagbubunyag ni Mash na Maika sa pagsisinungaling ng batis ng katotohanan, ay ikinuwento niya na rin or ikinuda niya na rin kay Mitena na meron pang paraan para mabuksan or makita kung sino ang pinakamakapangyarihan bukod sa kanya sa pamamagitan lang naman ng pagpapalabas niya ng mga kambal diwa. Diba lumabas na nga dito sa may Encantadia Chronicles Sangre ang mga kambal diwa? So, hindi sila gabay diwa, pero kambal diwa sila na sina Alipato, ang sa brilyante ng apoy, si Avilan sa brilyante ng hangin, si Saria sa brilyante ng lupa, at si Agua na nakita natin noong 2016 as gabay diwa or kambal diwa ng brilyante ng tubig. And nasabi na rin nila na wala sa Encantadia si Terra at nasa mundo ito ng mga tao. So, sa pamamagitan din ng mga kambal diwa ay sinubukan na buksan ni Mitena ang Asnamon, lagusan ng Asnamon, pero nabigo ito kahit na ipinakita na ng mga kambal diwa or sinabi ng mga kambal diwa na hindi ito mabubuksan gamit lang ang kapangyarihan kasi kailangan na susi, no? At the same time, ang astig ng VFX, no, ng powers ng mga kambal diwa dito, yun talaga yung nabitan ko for this week
na episode. Pero kahit na ginamit na ni Mitena yung mga kambaldiwa, yung powers ng kambaldiwa, hindi pa rin nila ito mabuksan. Pero kung pinapansin natin yung mga kambaldiwa, di ba pag nagtitinginan sila, parang nakikipag-communicate sila sa isa't isa. Tsaka piling-pili lang talaga yung mga sinasabi nila, lalo na si Avilan, no? Pero si Agua, talagang talakitok. Talagang nambubulgar ng kung ano-ano. At sinabi niya na may panibagong lagusan pa siyang alam sa dalampasigan ng Adamya. Yun yung sunod nilang pinuntahan or binuksan, no? Dito talaga natin malalaman na napakalawak ng Encantadia. At may mga nilalang tayo na hindi pa talaga nakikita pa ng buo dito sa may Encantadia, di ba? Dahil may nakita ulit tayo na nilalang from lagusan ng Adamya, tagapagbantay yata siya ng lagusan. May mga different species pa dito sa may Encantadia na sooner or later sa mga susunod na installment ng Encantadia Chronicles ay makikita natin sila. Exciting yun At dahil nakakita nga sila ng bagong lagusan, nakapunta sila sa mundo ng mga tao, yung mga Ovlar ni Mitena dito. Though, medyo napakamot lang ako ng ulo dun sa desisyon ni Mitena dito na ibigay kay Olgana yung brilyante ng apoy. Hindi ko matandaan kung alam ba ni Mitena na nasa mundo ng mga tao si Pirena. Di ba last time ay hindi siya dumating dun sa pagpaparusa ng ni Flamara. Siguro kaya hindi gaanong alam ni Mitena or hindi alam ni Mitena na nasa mundo ng mga tao si Pirena. Tapos yun lang, napakamot ako ng ulo dun nung yung sinabinigay niya yung brilyante ng apoy kay Olgana. Dahil alam natin na si Pirena is nasa mundo ng mga tao at may mga nakita tayong mga snippet dun sa primer na nag-transform si Pirena sa kanyang warrior suit. Siguro, konektado yon dito. I think may Salamanca din yung lagusan na pinasukan ng mga Ovlar ni Mitena kasi naging invisible sila bigla at hindi sila nakikita ng mga normal na tao. At sa pagdating ng mga miniyave sa mundo ng mga tao, ito ko naramdaman yung pagka-interesante ng sangre ngayon dahil magkikita na finally, totoong-totoo na to, magkikita na sina Terra at Pirena habang kinakalaban nila ang mga Ovlar ni Mitena dito. At sa susunod na linggo, sure na, makukuha na nga ni Pirena yung kanyang brilyante. Kasi may mga theory dati na baka si Mitena lang yun na nag-transform as Pirena, pero alam natin ngayon na inutusan ni Pirena ang brilyante niya na bumalik sa kanya at nakuha niya mula kay Olgana yon. Brainy talaga si Pirena. And yon yung mga recap natin for the week 9 ng Encantadia Chronicles Sangre. And kayo, ano yung mga insights nyo pa about this Encantadia Chronicles Sangre week 9? Let me know guys in the comment section. Like what I have said, diba nababawi tayo sa mga shoutout natin? Kaya naman shoutout sa mga Encantadix natin dyan, lalo na kina Jecarl Freds Tribaco, shout out. At the same time kay Joshane Tribaco, mukhang magkapatid to Kay Russell Cahayon, shout out. Kay Blande Hamili or Hamili, Blande Hamili or Jamili, shout out. Kay Ephraim Escalante, shout out. Yun, shout out sa inyo everyone. So, hanggang dito na lamang ulit. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo sa pag-recap natin sa may Encantadia Chronicles Sangre. So, this has been CJ guys. Kung di ka pa rin nakasubscribe sa channel ko, don't forget to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. This has been CJ guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Thank you for watching. Bye-bye!